Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 3 katao patay matapos mahulog sa Chico River ang sinasakyang elf truck sa Bontoc Mountain Province. Bigla ang pagbaha naranasan sa ilang lugar sa Pangasinan kahapon. Big time oil price hike, epektibo na bukas. Magkano kaya? At iba't ibang putahing alimango tampok sa Bugay, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nararanasan ang oversupply sa karne ng manok sa mga pamilihan ayon sa Sinag. Alamin natin ang latest sa presyuhan sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, halos 2 linggo nang patuloy ang pagbaba sa presyo ng karne ng manok sa iba't ibang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Mula sa 220 hanggang 230 pesos, bumaba na sa 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng karne ng manok sa Mangaldan Public Market. Ayon sa mga negosyante, mababa ang puhunan ng karne ng manok na ibinabagsak sa kanila ng mga producer. Maraming supply ng manok ngayon. Insan, kahit bumaba, matumal pero. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nararanasan ng oversupply sa manok. Maraming producer nag-alaga ng manok noong nakaraang mga buwan at sabay-sabay na nag-harvest ngayon. Minomonitor din ng SINAG kung marami rin ang pumapasok na imported na karne ng manok sa bansa. Continuous naman yung harvest ng local producers. Sinecheck namin yung import kung lumaki. No? Kung lumaki yun, siguro yun ang problema na nagbaba yung presyo ng sobrang mas pababa dun sa puhunan ng farm gate price. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang maraming supply ng karne ng manok ngayong bare months. Kaya wala raw dapat ikabahala sa supply sa nalalapit na holiday season. May nabibili dyan sa labas, 180, 170. Okay lang po, sana wag nang tataasan pa. Base sa monitoring ng SINAG, nasa 95 hanggang 98 pesos ang farm gate price sa Luzon. Nasa 180 hanggang 210 pesos per kilo ang presyo ng karne ng manok sa iba't ibang pamilihan sa Pangasinan. Chris, dito naman sa Malimgas Public Market sa lungsod ng Dagupan ay tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng City Veterinary Office sa lahat ng karne na ipinapasok sa mga pamilihan. Bukod sa karne ng baboy o karne ng manok ay minomonitor din ang iba't ibang klase ng karne ng baka at ng kalabaw. Katuwang ng City Veterinary Office ang NMIS sa inspeksyon sa lahat ng karneng ipinapasok sa mga pamilihan para matiyak na ito ay safe for consumption. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, beep 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 sa mga motorista humabol na sa pagpapakarga dahil may inaasang big time oil price hike bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 2 pesos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 20 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may taas presyo na 1 peso and 70 centavos ang kada litro. Ika-4 na magkakasunod na linggong taas presyo na yan para sa gasolina. Panibagong taas presyo naman sa diesel at kerosene matapos ang rollback noong nakaraang linggo. Patay ang 3 katao matapos mahulog sa bangin diretso sa Chico River. Ang sinasakyan nilang elf truck sa barangay Tokukan, Bontoc Mountain Province kaninang umaga. Nauna rito aksidenteng bumangga ang elf truck sa 2 iba pang nakaparadang sasakyan sa naturang lugar at nahulog sa tinatayang 150 hanggang 170 meters na lalim ng bangin saka dumiretso sa ilog. Patuloy ang search, rescue and retrieval operations ng otoridad sa 2 iba pang biktima. Patungo sanay sa isang project site sa Kuro-Kuro sa Danga ang 5 construction worker nang mangyari ang insidente. Napagalaman na tubong Pangasinan ang 4 sa mga biktima. Wala pang pahayag ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang kanilang operasyon at investigasyon. Bahay sa Dagupan City at Baguio City tinupok ng apoy. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio.
Hinamon ng apoy ang isang bahay sa Irisan, Baguio City dakong alas 8 ng gabi kagabi. Agad rumisponde ang mga otoridad sa lugar. Nagtamo ng minor injuries ang senior citizen na nakatira sa bahay. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa insidente. Sa Dagupan City makikita sa video na ito ang makapal na usok mula sa nasusunog na bahay sa Barangay Caraal kahapon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Dahil aburido din po ako bilang isang ama. Akala ko kasali din na nasunugan, yun pala nasa labas na po. Kaya maraming salamat po dahil sa mga taong tumulong din dito sa amin. Ang una-una kong pasalamatan ay God. Walang nasaktan na bata especially. I was concerned about yung kids yung bayaw ko. Nagbayanihan ang mga residente sa pag-apula ng sunog. Yung mga tanod po, pumunta po na nagtulong-tulong. Pati rin po yung sa mga kapitbahay po nila. Nagtulong-tulong para yung apoy po na madali pong naapon na po. Iniimbestigahan na ng Dagupan City Fire Station ang insidente. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Bigla ang pagbaha naranasan sa ilang kalsada sa Aguilar, Pangasinan matapos ang malakas na buhos ng ulan kahapon. Narito ang report. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang biglang bumaha sa bahagi ng Romulo Highway sa pagitan ng Barangay Baybay at poblasyon sa Aguilar, Pangasinan. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan, lalo na ng light vehicles. Itinulak na lang ang ilang motorsiklo. Ayon sa Aguilar MDRRMO, ang biglaang pagbaha ay bunsod ng malakas at tuloy-tuloy na pagulan. Bandang alas 3 ng hapon kahapon nang magsimula ang malakas na buhos ng ulan na tumagal hanggang alas 6 ng gabi. Kaya umapaw ang sapa malapit sa kalsada. Malakas ang ulan lang kahapon, 3 hours na malakas yung ulan. Ayon sa Pag-asa, simula nung nakaraang mga araw ay nararanasan ang above normal na pag-uulan dulot ng shear line. Kung saan po yung makapal na clouds na totok doon sa area, doon po yung malakas. Patuloy pang mararanasan ang epekto ng shear line hanggang sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, pag sumusobra, above normal yung rainfall natin itong buwan na to. So, yung sasabihin natin na 300 yung ulan natin itong buwan na October, lumagpas tayo sa 300. Ngayong undas, asahan daw ang biglaang pag-uulan, lalo na sa hapon, kaya't mainam na magdala ng pananggalang sa ulan ang mga bibisita sa mga sementeryo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Ilang chikiting sa Kalasyaw, Pangasinan ang nagsuot ng Halloween costumes at bumisita sa munisipyo. Silipin sa report. Masayang nagtungo ang mga chikiting ng Barangay Nalshan Daycare Center sa tanggapan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan upang mag-trick or treat. Suot ang kanilang Halloween costumes at favorite superheroes attire tulad ng Maleficent, Pennywise at Harry Potter. May bata ring nakasakay sa dinosaur. Pumila ang mga bata at inabutan naman ng candy. Yes. Ito kasi yung experience na hindi na nila may experience for another year na gagawin nila. And kasi dito lang naman sa daycare, mafe-feel ng mga bata how excitement is to celebrate the trick or treat po natin. All-out support ang mga magulang sa kanilang mga anak, kaya todo effort sa kasuotan ng mga anak. Nagkaroon din ng candy shower kung saan nagunahan ang mga bata sa pagkuha ng mga nakalatag na candies. Once in a year lang po ito. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Mag-ina, patay matapos sa pagbabarili ng isang sekyu sa Pidig, Ilocos Norte. Nakaalerto CJ Turida.
Patay ang 55 anyos na ina at ang kanyang 27 anyos na anak na lalaki matapos pagbabarilin sa barangay San Antonio, Pidig, Ilocos Norte kahapon. Nakasakay ng kulong-kulong ang mag-ina nang tabihan sila ng sospek na sakay ng motorsiklo. Pinahinto raw ang kulong-kulong saka pinagbabaril ang mag-ina. Maswerteng hindi tinamaan ang driver ng kulong-kulong at dalawang iba pang sakay. Nahuli rin ang sospek. Natiyempuhan ng mga pulis ang sospek na hawak ang baril na ginamit sa krimen at doon nila nalaman na may nangyaring insidente ng pamamaril. Nagtungo sila sa crime scene at positibo siyang itinuro ng ilang saksi. Ayon sa pulisya, 5 basyo at isang tingga ng caliber 45 ang narecover sa pinangyarihan ng krimen. Nakainom din daw ang sospek nang isagawa ang krimen. Dati raw kinakasama ng sospek ang anak na babae ng matandang biktima. For 9 years nilang nagsama, naghiwalay sila recently lang ngayong taon. At hindi matanggap nitong lalaki na naghiwalay sila. At nagkaroon siya ng sama ng loob sa mga magulang at doon sa anak kasi mas kinampihan nila yung bagong karelasyon. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Nahaharap sa kasong double murder ang suspect. Tumanggi rin siyang magbigay ng pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Isang closed van ang nasabat sa checkpoint ng pulisya sa barangay Nagsabaran, Jadin, Nueva Vizcaya noong Biyernes. Unang pinahinto ang closed van para sa visual inspection pero napansin ng isa sa mga pulis na may bahagyang nakabukas na kahon na naglalaman ng mga sigarilyo. Sa pagsisiyasat, walang graphic design warning at excise tax stamp ang mga kontrabando. Wala ring naipakitang dokumento ang driver kaya inaresto siya ng otoridad. Sa kabuuan, nasa 53 kahon ng smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit sa 2.1 million pesos ang nakumpiska. Wala pang pahayag ang driver. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Paglipanan ng mga ahas, problema ng mga naglilinis sa mga sementeryo sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Ilang araw bago ang undas, tuloy-tuloy pa rin ang paglilinis sa mga nicho sa mga sementeryo sa Mangaldan, Pangasinan. Karamihan sa mga nicho nabalot pa rin ng mga tumubong makakapal na damo. Pahirapan ang paglilinis sa mga nicho. Pinamugaran na kasi ng mga ahas ang mga makakapal na damo. Yung yung problema ma'am, ahas. Hanggang ngayon baka mahigit 20 na. Maaga nagtungo sa sementeryo ang magkakapatid na Lapore kaninang umaga para linisan ang nicho ng mga yumaong kaanak. Maingat sila sa paglilinis sa makapal na damong tumubo sa palibot ng mga nicho. Oo, maraming talaga. Okay, kaya ano ginagawa niyong pag-iingat? Kaya na, ingatan kami ng sarili. Kung pag may ahas, iwasan. Extended na rin ang oras ng paglilinis sa mga sementeryo. Pinapayagang maglinis sa sementeryo hanggang gabi. Basta walang ulan ma'am, marami pa rin tao dito ma'am. Samantala, ngayong linggo, sisimulan na ang pagdideploy ng mga pulis sa mga sementeryo sa probinsya. As early as October 29, nakadeploy na ang ating mga kapulisan. Nasa full alert status na rin po kami. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nakaka-cute pero cute na Halloween costume ang nakadisplay at mabibili sa Calasiao Public Market. Ready na ang mga pumpkin bucket na nagkakahalaga ng 50 hanggang 120 pesos depende sa laki. May witch hat din na mabibili sa halagang 50 pesos. At ang iba't ibang disenyo ng plastic wreath nasa 100 pesos lamang. Pero kung low-key na katatakutan ng peg, may mga maskara, kapa, headband, fairy costumes at superhero costumes na mabibili naman sa halagang 200 pesos. Asahan daw ang dagsa ng mga mamimili habang papalapit ang undas. Dolphin na na-rescue sa Cabugao, Ilocos Sur, pinakawala na sa dagat. Narito ang report. Isang dolphin ang napadpad sa baybaying sakop ng Barangay Sabang, Cabugao, Ilocos Sur, pasado alas 9 ng umaga noong Biyernes. Ni-rescue ito ng mga mangingisda saka inilagay sa inflatable pool para matiyak ang kaligtasan. Sa pagsusuri ng eksperto na pag-alaman na isa itong spinner dolphin, hindi naman nakitaan ng anumang sugat ang dolphin. Nang masigurong nasa maayos na ang kalagayan ng dolphin, pinakawalan din ito sa dagat. Isang malaking sawa ang pumasok sa fishing net ng isang mangingisda sa Sitio Riverside 2, Barangay Pantal, Dagupan City. Mag-aangat sana ng kanyang fishing net sa ilog ang mangingisda alas 4 ng madaling araw noong Sabado nang maramdaman ang bigat ng lambat
at nagulat na lang nang makita ang sawa sa loob nito. Kwento ng mangingisda, posibleng kinain lahat ng sawa ang huling isda ng kanyang lambat. Dinala niya sa barangay hall ang sawa. Nakatagdang i-turnover ang sawa sa tanggapan ng DENR para sa nararapat na disposisyon. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang Big Time pamaskong handog na Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo ngayong Pasko. Over 7 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 4 na may chance na manalo ng tig 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Abangan ang masuswerteng mananalo ng pangkabuhayan package worth of 50,000 pesos bukod pa sa maaring manalo ng 1,000 pesos daily at 7,500 pesos weekly cash prizes mula simula hanggang sa Grand Draw. Isa ring dapat abangan at pakinggan ay ang jingle ng network promo na inawit at kinanta ng The Clash 2025 Big Winner na si Jong Madaliday. Ang official sending of entries ay nagsimula na noong October 18 at magtatagal hanggang December 26, 2025. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede na rin maghulog ng entries sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Kasabay ng pagsisimula ng wellness break ng mga estudyante sa ngayong araw hanggang October 31, mahigpit na ipatutupad ng Mangaldan National High School ang no assignment, no project policy, maging ang pagsasanay para sa mga school activity. Paniniyak daw ito na makapagpapahinga ang mga estudyante, gayon din ang mga guro. Papasok naman ang mga non-teaching personnel at sasamantalahin ang pagpapataas sa mga binabahang bahagi ng paaralan. Magsasagawa rin ng inspeksyon sa mga classroom katuwang ang Municipal Engineering Office. Mga kapuso, may bagong low pressure area na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang LPA sa layong 260 kilometers east-southeast ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero patuloy na magpapaulan sa mga kalapit na lugar. Bukod sa LPA, makakaapekto rin sa bansa ang shear line, easterlies at intertropical convergence zone o ITZZ. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Big Time pamaskong handog na Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance manalo ng malalaking papremyo ngayong Pasko. Over 7 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 4 na may chance manalo ng tig 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Abangan ang masuswerteng mananalo ng pangkabuhayan package worth of 50,000 pesos. Bukod sa maaring manalo ng 1,000 pesos daily at 7,500 pesos weekly cash prizes mula simula hanggang sa Grand Draw. Isa ring dapat abangan at pakinggan ay ang jingle ng network promo na inawit at kinanta ng The Clash 2025 Big Winner na si Jong Madaliday.
Ang official sending of entries ay nagsimula na noong October 18 at magtatagal hanggang December 26, 2025. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede na ring maghulog ng entries sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Aabot sa 8.9 million pesos na halaga ng tanim na marijuana ang sinira ng mga otoridad sa isinagawang high-impact operation sa liblib na barangay ng Likungan, Sugpon, Ilocos Sur noong Biyernes. Siyam na plantasyon ang dilusob ng PIDEA at PNP saka pinagbubunot at sinunog ang mahigit sa 8.1 million pesos na halaga ng marijuana plants at 800,000 pesos na halaga ng marijuana seedlings. Sa La Union, nasa 2.3 million pesos naman na halaga ng marijuana plants at seedlings ang pinagbubunot din at sinunog sa barangay Tubaday, Santol noong Huwebes. Inabot na mahigit sa 12 oras ang operasyon kung saan sinuyod ng mga operatiba ng PIDEA at PNP ang nasa 1,872 square meters na plantasyon sa bulubunduking bahagi ng Sitio Manaba. Samantala na mahagi ng motorboat ang lokal na pamahalaan sa mga island barangay sa Dagupan City. Magagamit ang mga motorboat tuwing may sakuna o kalamidad. Kaya rito ang 20 hanggang 25 katao. Malaking tulong daw ito lalo na't hindi lang tuwing emergency maaaring gamitin ang motorboat, kundi sa pag-iikot din ng mga pulis sa ilog. Meron pa tayong gagawin na motorboat na 3 yata. One will be given to the police for the enforcement and then another one will be given to the City Agriculture's Office for the Bantay Ilog. And another one will be given to the engineering office. Iba't ibang potaheng alimango tampok sa Crab and Mangrove Festival sa Bugay, Cagayan. Ating tikman sa report. Kapuso, do you want to grab a crab para sa breakfast, lunch or dinner? Aba, from local cuisine hanggang sa pina-level up ng mga putahe, nakahanda na yan. Matakam sa crab with salted egg, crab with tausi, mayroon ding sweet and sour crab, garlic buttered crab, crab in coconut milk, spicy chili crab. Mas pina-level up pa yan sa kanilang international cuisine with Korean crab bibimbap, Macau black pepper crab, crab stir fry na Chinese style, fried crab na Hong Kong style at marami pang iba. At syempre, ang kanilang ipinagmamalaking makbutchon, ang lechon na may crab sa loob na talaga namang nakakatakam. Ilan lamang ang mga putaheng ito na iniluto ng mga local chefs sa bayan ng Bugay bilang bahagi ng kanilang ika-4 na selebrasyon ng Crab and Mangrove Festival. 1,000 kilong mangrove crab ang inihanda ng LGU Bugay para sa kanilang kapistahan. Masaya at kakaiba. Ganyan isalarawan ng mga turista ang magkakaibang kultura ng mga Cordilleran sa ginanap na ika-4 na Festival of Festivals. Ang Festival of Festivals ay nilahukan ng 6 na lalawigan sa rehiyon kasama ang 2 syudad. Kabilang dito ang Panagbenga ng Baguio City, Langay Festival ng Mountain Province, Bodong Festival ng Kalinga, Samaynaya ng Apayao, Gotad at Ifugao, Kawayan Festival ng Abra, Adivay Festival ng Benguet at Matagoan Festival ng Tabuk City. Iba't ibang lugar, iba't ibang kultura, iba't ibang sayaw, pero nagkakaisa sa layuning maipakita ang natatanging ganda ng rehiyong Cordillera. Layon ng festival na mas hikayatin pa ang mga turista na pumasyal sa Cordillera. Tourism uplifts lives, strengthens communities, and unites us all. Senti Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, 59 days na lang. Pasko na.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.